Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Welcome po sa recording ng ating video ngayong umaga. Oo, umaga ko i-upload to mga kababayan eh. Kaya yun na nga. Oo. Anyway, maraming pong salamat sa panonood po dito sa ating video. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa Coach Jared Live YouTube channel. Meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros, at hingi na lang din po ako ng tulong mga kababayan. Paki-subscribe na rin po yung ating second channel, Coach Jared Highlights. Doon po natin gagawin ng mga iba't iba pa nating mga aktibidades mga kababayan sa ating channel. Oo. So meron tayo sa Sabado, meron tayo sa Sabado na tao dito na podcast doon sa Coach Jared Highlights na YouTube channel. Ay, ito pala. Yan. So mga babae, pag-usapan natin ito, isa pong development. Oo, isa po itong malaking development. Oo, mga kababayan. Dito sa ating politika sa Pilipinas, kanina ho kasi o kahapon ho kasi mga kababayan, lumabas ho ang survey. May survey ho na lumabas. At ang sinasabi po sa survey ay 66% o 6 sa 10 Pilipino. Ay, may goodness, napakarami na ito. Actually, kung i-round up nyo pa yan, 7. Kasi, di ba? So, 7. I-round up na natin, 70% na lang. Pero to be accurate, sige, 6. O, round down natin. Baka sabihin lang, masyado tayo mayabang eh. Sige, 6 sa 10 Pilipino ang nagsasabi na dapat matuloy ang impeachment trial, mga babae. 6 sa 10. Anong ibig sabihin yan? Majority, mga kababayan. Majority ho ng mga Pilipino ay gusto nang matuloy ang impeachment trial. Pasabog to. Problemang malaki to kay Sara Duterte, guys. Problemang malaki to kay Sara kasi ibig sabihin nito, marami na ho nakakaalam ng kanyang mga kababalagan at kanyang mga kalokohan. Oo. Kaya ganoon. Anong sabi? Ito, basahin natin yung balita. Yan. 6 of 10 Filipinos think Vice President Sara Duterte Carpio should undergo an impeachment trial according to a poll by the social weather stations. Oo. Ilan yung So, 66% ka. Ito natin breakdown. Lakayan natin. Wait. Lakayan natin, guys. Para nababasan. Ayan, mas maganda. Okay. Ang pinakamalaking suporta sa impeachment trial ay sa Metro Manila with 76%. Sinundan ng Balance Luzon with 69%. Laki Visayas with 67%. Ang laki ng suporta na impeachment, Oo, mukhang manginginig si Sara Duterte dito, guys. Problemado si Sara Duterte dito. Mindanao, ito mga kababayan ito malaking misteryo at malaking kababalaghan to. Mindanao. Baluarte na ni Sara Duterte to, Baluarte na ni Sara Duterte. Mindanao. Anong sabi ng Mindanao? 55% gustong matuloy ang impeachment trial. Mindanao yan, guys. 55% ng mga Pilipino sa Mindanao ay gusto nang matuloy ang impeachment trial. Malamang hindi sa Davao survey. Malamang medyo mas kalat yung survey ngayon, hindi lang sa Davao. Sa Davao City. Oo. The data indicates growing public expectations for institutional accountability and prompt action. Mukhang nagagalit na ang mga Pilipino, mga babayan. Nagagalit na ho ang Pilipino sa sirko-sirkong ginagawa ng Senado sa impeachment trial. Nabubwisit na ho mga tao dito sa pagsisinungaling ni Sara Duterte. Kaya dapat ituloy na ang impeachment na yan. Sabi to si Joel Villanueva, sabi niya sa August 4 daw mag-uumpisa yung next convening ng impeachment trial. Tapos magsasalita yung spokesperson ng Senado sa impeachment, si Atty. Tonggol. Anong sinasabi ni Atty. Tonggol? Hindi pa raw sure yun. Oo, sirko-sirko nga, mama. Sirko-sirko talaga. Oo.
Sirko-sirko, hindi nila alam ang gusto nila mangyari sa buhay nila, guys. Oo. Miss Duterte, a likely contender in the 2028 presidential race, is facing charges of secret funding. Alam na natin lahat yan. Uy, ano to? Ano yan? Wait, tanggalin natin to. Yan. Be gone. Yan. Ang sabi, the SWS survey also found that 59% of Filipinos were already aware of the impeachment case. Oo. Nung sinurvey, mga kababayan, marami na nakakaalam na si Sara Duterte ay na-impeach na at merong impeachment trial. More than half, 59% ang alam na nila na may impeachment trial. Siyempre, pinakamataas pa ni sa Metro Manila, sumunod ang Visayas, then Balance Luzon. Nahuli pa ang Balance Luzon, no? At siyempre, Mindanao. Majority ng Mindanao ay nakakaalam na rin sa impeachment. This level of awareness reflects a more engaged and vigilant public. Filipinos are watching closely and expect the country's democratic institutions, particularly the Senate, to act decisively and impartially. Oo, good luck. Good luck dun sa part na impartial. Gusto nga nila i-dismiss agad eh. When half the population is already informed about an ongoing impeachment case, it shows that citizens are not just passive observers. They're actively following developments, asking questions, and expecting accountability from public officials. Yun. Magandang balita to, mga kababayan. Oo. Magandang balita ho ito. 66% ng Pilipino gusto na ng impeachment trial. Ang hindi ho magandang balita ito, mga kababayan, ay para kay Sara Duterte. Oo, hindi ho magandang balita ito kay Sara Duterte. Nakakatawa nga yung sinabi nung kanilang spokesperson eh. Oo, wait lang ha. Wait, hanapin ko lang yung sinabi ng spokesperson niya. Wait lang. Saan ba yun? Tinanggal ko na ba? Yan. Ito. Papakita ko sa inyo yung sinabi ng spokes niya. Ayan. Ito. Sabi. Basa. Office of the President spokesperson Ruth Castelo described the looming impeachment trial of VP Sara Duterte as technically defective from the beginning, saying the country could save millions of resources should it not push through. Uy, grabe, gaslight to. Gaslight to the max. Oo. Makakatipid ang bansa ng milyong-milyong halaga ng pera kung hindi matutuloy ang impeachment. Wow. Hindi ko alam, concerned pala si Ruth Castelo sa halaga ng pera sa paggamit ng pera ng bansa. Oh. Wala ka kasi nung nagnanakawan pa. Ito naman si Ma'am Ruth Castelo. Si Attorney Ruth naman. Wala ka kasi nung nagnanakawan pa no? Kaya ganyan ka lang magsalita. Pero sige, papakinggan natin siya. Whatever the Supreme Court says on her case, then we proceed. If the Supreme Court says there is no need because should be dismissed for technical reasons or whatever reason that the court gives, if it's for the impeachment trial, that is fine. The Vice President is ready. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Whatever the Supreme. Wow. Will save millions and millions of money. Ngayon pa kayo nahiya? Oo. Ngayon pa kayo nahiya? Ang laman ng impeachment complaint is 612 million pesos. Oo, na kinorakot ni Sara Duterte. Oo, nakakahiya naman. Ngayon pa nahiya si Sara Duterte, no? 'Di ba? Ngayon pa siya naging concerned, sa pera ng bayan. Oo. 'Di ba? Parang tigas ng face doon eh. Parang medyo matigas ang mukha mo doon, VP Sara. Oo. Medyo matigas ang mukha mo doon. Kasi mga kababayan,
Nung nakawan ng pera, 612 million pesos, confidential funds, 'di ba? 73 million doon may notice of disallowance. Tapos hindi natin alam kung saan pinagagastos yung pera ng DepEd. Nung panahon ng nakawan, hindi sila nanghihinayang sa resources, ano? Hindi nanghihinayang doon sa budget. Nung panahon ng lagayan sa DepEd, nung pamigayan ng white envelope sa DepEd, hindi na naisip ang resources ng bayan. No? Hindi na naisip magtipid nung panahon na yun. Hindi ba? Hindi ba, mga kababayan? Nung panahon na nakawan, palakihan ng kupit. Oo. Tapos ngayon, haharap ka na sa hukuman, panahon na ng paghuhukom, gusto nyo magtipid? Naanante pa ka lang. Medyo tigas ng fez natin doon, Office of the Vice President. Oo. Ruth Castelo bilang spokes, that's not a good statement. Lalo't pinag-uusapan natin ay 612 million pesos ng confidential funds na allegedly ay ninakaw ni Sara Duterte. Ngayon pa kayo nag-isip magtipid? Nakakaloko naman kayo. Nakakabwisit naman kayo. Nakakairita. Ngayon pa talaga sila nakaisip magtipid. Kung kailan haharap na sa hukuman. Oo. Ay, naka. But, ano yung mga kababayan, we're hoping that kasi this is already a case of national significance. And ang naging justiciable na itong kaso na to dahil merong question of law. Yun nga yung sa 1-year bar. Dapat bang matuloy? Tsaka yung pag-handle daw ng naunang 3 impeachment complaint naging justiciable question. So, abangan natin na magiging desisyon ng Supreme Court. Pero, wag naman sanang sabihin ng Office of the Vice President na ang dahilan kung bakit ayaw nilang matuloy yung impeachment trial ay dahil makakatipid ang bansa ng milyong-milyong piso. Nung panahon ng nakawan ng confidential funds noong 2022 at noong 2023, hindi nyo naman inisip magtipid. Lang 16 million nga sa safe house. Ang titigas ng feds nitong taga-OBP talaga. Ibang level. Ibang level ang tigas nyo dyan. Palakpakan sa tigas ng mukha nyo. Nakaka-irite. Pero nagsalita rin ang ating Kamara de Representante tungkol dyan. Nag-react din sila dahil sa survey na to. Oo. Panoorin natin reaction nila, mga babae. I think it shows that the stance taken by the Vice President when the matter was being investigated by Congress ay hindi satisfied ang taong bayan, pati yung mga kapatid at kababayan natin sa Mindanao. And I think it's about time that there be more transparency. 66% ng mga Pilipino. Ayun nga, mga kababayan. Ito si Chel Joke na tinatawag ko siyang bagang dito. Dati. Natawag siyang bagang tsaka ngipin. Oo, si Chel Joke, no? Pero dito sa impeachment na to, agree ako sa kanya. Hindi na talaga happy. Imagine pati Mindanao, mga kababayan. 55% ng Mindanao gusto na magkaroon ng trial. 55%, napakalaki nun, mga kababayan. Hindi yung maliit na numero yun. That's majority already. Majority ho yun. Kasi mga kababayan, ano ba ang majority? 50% plus 1. Yun lang naman ang majority. 51% majority ka na 55. So, ibig sabihin, majority ng Mindanao ay gusto na ng impeachment trial. Yun pa naman ang pinaka-iiwas-iwasan ni Sara Duterte kasi nga malalantad lahat ng kanyang bank account, malalantad yung mga dokumento tungkol sa confidential funds or the lack of the documents thereof, di ba? Delikado siya dyan . Tuloy.
ang sang-ayong dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case para masagot ang mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. 19% naman ang hindi sang-ayon habang 15% ang hindi makapagdesisyon. Batay ito sa June 2025 survey ng Social Weather Stations o SWS na sponsored ng Stratpace Group kung saan mayroong 1,200 respondents sa buong bansa. Sa Mindanao kung saan maraming taga-suporta ang mga Duterte, 55% ng mga kababayan ng sang-ayong dapat harapin ni VP Sara ang impeachment 55%, case. laki. Kaya naniniwala ang mga kongresista, kabilang na si Akbayan Party List Representative Shel Jokno, hindi sapat para sa taong bayan ang ginagawang pagtugon ng pangalawang Pangulo sa mga aligasyon ng katiwalian. Si Jokno ay inaasahang uupo bilang House Prosecutor sa pagpasok ng 20th Congress. Kasabayan niya nito ang tila pag-igting ng panawagan ng publiko na makapagsagawa na ng impeachment trial alinsunod sa Trial na. itinatadhana ng saligang batas. Matagal nang iniintay ng sambayan ng Pilipino na makita ang ebidensya ng prosecution laban doon sa impeachment case. At yun mismo ang utos ng ating saligang batas. Dapat yung public clamor for accountability na mga issues na hindi nasagot ay dapat masagot sa tamang paraan, which is this case, the impeachment trial. Agree. Samantala, ayon sa mga kongresista, aminin man o hindi na mga senator judge, may epekto sa kanila ang sentimiento ng publiko kaugnay ng impeachment issue. Panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, wag nang magpatumpik-tumpik na ituloy ang NPA yan impeachment. Habang tumatagal, lalong naiinip ang mga kababayan natin. Lalo lang lumalakas ang pressure para ituloy ang impeachment trial. Samantala, anuman ang kahinatnan ng impeachment proceedings ay nakahanda si Vice President Sara ayon sa tagapagsalita ng kanyang tanggapan. Isa sa pinaghahandaan nito ay ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa petisyong inihain nito para questionin ang constitutionality ng impeachment case laban sa kanya. The Vice President is ready. If the Supreme Court says it cannot be heard at this Ito time, yung kanina. and then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is. Hindi talaga ako maka-get over doon, guys. Oo. Yung sa will save millions and millions of money. Ulitin ko lang, mga kababayan, kasi inulit dito, so ulitin ko lang din yung sinabi ko kanina. Nung panahon ng nakawan, Miss Ruth Castelo, Attorney Ruth Castelo, wala ka pa kasi sa OVP nun. Pero nung panahon ng nakawan, hindi nila naisip magtipid. Nung panahon ng nakawan, 2022, 2023, 125 million ubos in 11 days. Actually, kung tutuusin, 10 days nga lang kung tutuusin eh. Kasi meron pang isa doon na araw na Sabado. Ubos siya ng 11 days. Doon na tayo, sumunod tayo sa documents. 125 million ubos ng 11 days. 73 million ang may notice of disallowance sa OBP. 12 billion ang notice of disallowance ng tawag dito ng DepEd. Meron pang intriga, meron pang aligasyon ng bribery. 15 million, 16 million sa mga safe houses, 15 million na certificate ang pineke doon sa Youth Leadership Summit. What the hell? Tapos ang gusto sabihin mo sa amin, we're very lucky na makakatipid tayo ng a few millions? What the hell? Tigas ng fez. Tuloy. Technically defective from the beginning. So Opinion mo lang yan. Opinion lang yan ng OVP. Hindi yan yung facts. Ulitin natin opinion lang yan, legal opinion lang yan ng OVP, hindi yan ng facts. Intayin natin ang sasabihin ng Korte Suprema. okay lang na kung hindi talaga dapat na ituloy, tama lang rin naman, huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na matetechnical rin sa dulo. Sa gitna ito ng tangka ng kampo ng pangalawang Pangulong ipadismiss ang kasong impeachment. Rosalie Cuz. Akala ko ba bloodbath? Puro lang pala kayo hangin at yabang. Grabe sila. Akala ko tuloy na yung bloodbath eh.
Oo. Pero mga kababayan, tulad nga ng ng lagi ko hong ginagawa recently, tuwing pinag-uusapan po ang impeachment, lagi ko na ho itong pinapalabas. Oo. So sana ho mga kababayan, pagpasensyahan nyo na ho. Kasi kailangan ho kasi talagang maikalat ho ito Itong video ho na ito. Actually marami ho to. Oo, hindi lang ho ito nag-iisa. Pero ito po mga kababayan, yung Article 2, ibig sabihin ito yung pangalawang impeachment complaint. Not pangalawang impeachment complaint. Ito yung pangalawang dahilan kung bakit dapat i-impeach si Sara Duterte. Una kasi is yung death threat niya kay PBBM, kay First Lady at saka kay Martin, kay Speaker Martin. Yun yung Article 1. Article 2 naman ay tungkol sa confidential funds. Pakinggan natin mga babae. Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Imagine myself cutting his head. Baliw talaga tong babaeng to. Ang isa pang naging batayan ng impeachment kay Vice President Sara Duterte ay ang mga akusasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko at ng mamamayang Pilipino dahil sa kanyang pagkakasangkot sa maling paggamit ng mga confidential funds na napunta sa kanyang dalawang opisina, ang Office of the Vice President o OVP at ang Department of Education noong siya ay nanungkulan bilang kalihim ng ahensya sa loob ng 2 taon. Higit pa rito, paulit-ulit na tinangka ng Vice Presidente na ilihim at pigilan ang paglabas ng impormasyon, mga dokumento at ebidensya tungkol sa kung paano ginamit ang mga confidential funds. Attorney Lopez, you're not making sense. You just mentioned that you have no knowledge and information about confidential funds, and yet, to the AOM of COA, ikaw ang sumagot. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Dahil dito, si Vice President Sara Duterte ay unfit o hindi nakarapat-dapat pagkatiwalaang maghawak ng pondo ng publiko. Sa loob ng 2 taon, si Vice President Sara Duterte ay nagkaroon ng direktang kontrol sa confidential funds na umabot sa 612,500,000 pesos. Kabilang sa mga mabibigat na aligasyon laban kay VP Sara Duterte ay ang umano'y maanomalyang pamamahala at ang mga hindi kapani-paniwalang paliwanag o liquidation ng nasabing pondo. Sa madaling salita, ang 612,500,000 pesos ay tila naglaho lamang parang bula. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga detalyeng nakapaloob sa verified impeachment complaint tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa mga isinagawang investigasyon ng House of Representatives, nabunyag umano na ang mga tinatawag na confidential expenses ay hindi nagamit sa tamang layunin, hilig sa ghost. kundi napunta lamang sa mga Ghost gawa-gawang expenses. kasusin o ghost expenses. Tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga reports, pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Noong 2022, tumanggap ang Office of the Vice President ng 125 million pesos 125 bilang million. confidential funds. Ang perang ito ay naubos sa loob lamang ng 11 araw mula Desyembre 21 hanggang 31. 4 sa mga araw na ito ay pampublikong holiday kung kailan karaniwang sarado ang mga opisina o limitado ang operasyon ng gobyerno. Kasama rito ang Pasko, Rizal Day at Bagong Taon. Sa madaling salita,
Ito yung sinasabi ko na kulang, itong Saturday. Dapat sinama nila itong Saturday. Kasi sarado din ng government offices ang Sabado, di ba? So, dapat 5 days ang kulang. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sa loob ng 5 days, ubos yung 125 million. But anyway, ginawa nilang ganyan Bahala sila. Ang OVP ay gumastos ng humigit kumulang 11.4 million pesos kada araw sa kabila ng limitadong aktibidad ng pamahalaan. Sa sumunod na taon, naulit ang tila hindi makontrol at labis na paggastos ng OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte. Nakatanggap siya ng kabuuan ng 500 million pesos bilang confidential funds para sa taong 2023. Ang pondong ito ay mabilis ding ginastos ni VP Sara Duterte na nagastos ng 375 million pesos sa loob lamang ng 9 na buwan o 125 million pesos kada 3 buwan. Ang bilis ng paggastos ng pondo at ang laki ng mahalagang tila hindi malinaw ang patutunguhan ay naging matinding dahilan para sa Kongreso na magsiyasat pa ng mas malalim sa mga kilos ni VP Sara Duterte. Ayon pa sa investigasyon, 16 million pesos ang ginastos sa rental at maintenance ng mga safe houses. Umabot ito sa humigit kumulang 1.45 million pesos bawat araw. Ang halagang ito ay lubhang kahina-hinala at hindi makatwiran. Lakas ng pang-check-in Office of the Vice President ang dokumentaryong ebidensya ng pagbabayad 1 million o per DEP night na nagpapakita ng isang safe house ang nirentahan sa halagang 1 milyong piso noong Disyembre 26, 2022, 5 araw bago matapos ang liquidation period. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun, yung 1 milyon in just 4 days? Alam po ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days 16 million, very glaring na po yun Sa makatuwid, umaabot sa 200,000 pesos kada araw ang binayad ng opisina ni Sara Duterte na tila mas mahal pa kumpara sa 1 linggong pananatili sa mga mamahaling hotel. Kapuna-puna na ang iniulat na gastos ni VP Sara Duterte sa mga safe house ay may parehong halaga sa magkaibang bilang ng mga araw. Noong unang 3 buwan o first quarter ng 2023, idineklara ni VP Sara Duterte na nagbayad siya ng 16 na milyong piso para sa upa ng mga safe house sa loob ng 51 araw. 16 million pesos pa rin ang ibinayad niya noong ikalawang 3 buwan o second quarter para naman sa 66 na araw. Subalit, biglang nag-iba ang halaga noong ikatlong 3 buwan o third quarter ng 2023 kung saan iniulat na gumastos ang OVP ng 5 milyong piso para sa mga safe house sa loob naman ng 79 na araw. Kahina-hinala ang tila pagbaba ng gastos kahit na mas maraming araw. Dahil dito, tinawag ng ilang mambabatas ang halaga at bilis ng paggastos na exorbitant, unconscionable at excessive o hindi makatwiran at sobra-sobra at itinuring ding itong suspicious o kahina-hinala. Sa isang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accounts, sinabi ni Gina F. Acosta, ang Special Disbursement Officer ng OVP, at ni Edward Fajarda, ang Special Disbursement Officer ng DepEd, under oath, na wala silang alam kung paano ginamit ang mga confidential funds. Isiniwalat rin na may direktiba si Vice President Sara Duterte na iabot o ipapasa ang mga confidential funds sa kanyang mga security officer matapos itong i-withdraw mula sa bangko. So, you do not have any copy of that? Wala po yun. It is only Colonel Dennis Nolasco who would have copies of it? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ang sinasabi po ninyo sa amin is nagsasubmit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly activity plan. Yes, Your Honor. And then, based on that, dun sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganon po ba? Yes, Your Honor.
Tapos, ayon sa Commission on Audit, hindi maaaring ilipat ang responsibilidad ng pagpapalabas ng mga confidential funds. Kay SDO lang yun, Ang mga Special security Disbursement Officer. ay wala namang mandato o otoridad na humawak ng anumang pondo ng gobyerno. Right. Ang confidential funds ng national government agencies, katulad ng Office of the Vice President, ay mayroon pa ring liquidation. Ayon sa Commission on Audit Rules and Guidelines, kinakailangang magpasa ng liquidation reports at accompanying certifications kung saan at paano ginasta ang confidential funds ng kanilang opisina. Sa mga documentary evidence of payment na ipinasa ng Office of the Vice President, mayroong nakita ang House Committee on Good Government and Public Accounts, malinaw at tahasang mga tanda ng pandaraya, kabilang ang mga sumusunod na issue o pagkakaiba at mga peking dokumento. Ang mga DEP ay naglalaman ng mga pangalan na halatang kathang-isip lamang. Yun tulad ng ito na yung sorry. Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Huli ka, Kabilang Balbo. pa sa mga sinasabing katawa-tawa at peking pangalan ay Di ba sinabi pa nga ni ni Bato de la Rosa na totoong tao daw yung mga yan? Oo. Na may lupa daw sila sa likod ng airport, ng Davao Airport, Davao City Airport. Oh, di ba? Tindi magsinungaling talaga eh. sina Kokoy Villamin, Renan Piatos, Pia Piatos Lim, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango, at 5 tao na may pangalang Dodong mula sa Team Dodong. Nariyan din sina Amoy Liu, Fernan Amoy, at Jogdi Ase mula naman sa Team Amoy, pati na si Beverly Claire Pampano, at mga pangalan ng pagkain o sangkap sa pagluluto tulad ni na Miko Harina, Patty Ting, at Ralph Josh Bacon. Mayroon ding mga tao na ang apelido ay Kasim. Bagamat sinasabi sa mga DEP na magkakaibang tao ang tumanggap, kapansin-pansin na magkakapareho ang sulat kamay ng mga ito. Pinuna rin ng mga mambabatas ang physical impossibility ng actual disbursement noong December 23, 2022. 111 na katao ang nabigyan ng confidential funds sa loob ng isang araw at sa magkakaibang lugar. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? How do we explain this? It looks like from north to south, tip to tip po ng Pilipinas. By Batanes pa rin po. Sa 1,992 na pangalan na isinumite ng OVP, mahigit 1,322 ang walang birth record. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. 600 plus lang ang meron. Sa kabuuan, tinatayang 254,898 million ang pondong na ibigay sa mga taong may questionableng pagkakakilanlan. Parang nabaliktad yata ni VO yung 254,898,000. O, nabaliktad yata ni BO yung numero niya. Ang pondong na ibigay sa mga taong may questionableng pagkakakilanlan. Ayon sa verified impeachment complaint, kahit na sabihin na ang mga DEPs ay hindi peke o fabricated, ito pa rin ang nagpapatunay na ang confidential funds ay ginamit sa non-confidential activities. Sa makatuwid, ang pondong ito ay malversed. Sa katunayan, umabot sa mahigit 73 million pesos ang hindi inaprubahan ng Commission on Audit o COA dahil wala itong kinalaman sa mga layunin kung saan sila orihinal na inilaan na gamitin. Si Vice President Sara Zimmerman Duterte mismo ang pumirma sa mga certifications and accomplishment reports ng utilization ng confidential funds. Under oath, sinertipika niya na ang mga dokumentong ito at mga supporting documents ay tama at totoo. Kung kaya't ang mga documentary evidence of payment na ipinasa ng kanyang opisina ay matibay na ebidensya laban sa kanya. Ngunit hindi lamang dito nagtatapos ang mga isyong kinasasakutan ni VP Sara Duterte kaugnay ng confidential funds. Sa susunod na bahagi, ating titingnan at aalamin naman ang umano'y maling paggamit ng pondo ng DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Tapos ang boxing. Magpaliwanag ka, Sara Duterte. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Galit-galit mo si Papa P eh.
Kaya mga kababayan, napaka-importante po na matuloy ang impeachment. Para malaman ho talaga natin ang tunay na kwento sa likod ng mga aligasyon na to ng katiwalian. Kasi hindi sinasagot ni Sara Duterte. So dapat matuloy talaga yung impeachment. Okay mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo sa video na ito. God bless everyone and see you in our next live stream. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?